You're listening to the Alan Alvarez Experience on AM 1130 and OC 882 KPHI. As well as 96.7 FM, mga kaibigan, 11:30 AM, cable 882 and streaming on PinoyPowerMedia.com. As we do each and every week here on the Alan Alvarez Experience, mga kaibigan, meron tayong isang special segment na tinatawag nating Congens Corner. And this is where we have the Honorable Julius D. Torres to call in on the show and let us know what is happening with the Philippines and the Philippine Consulate General. So without further ado, mga kaibigan, please let us welcome Consul General Julius D. Torres. Hello, sir. Alan. Magandang hapon po sa inyo, sir. Ating mga tagapakinig. Yes, sir. Kamusta po kayo? Ito, mabuti at nakaraos na ang ating eleksyon at medyo napuyat tayo doon, Alan. Yes, sir. Ang narinig ko, magdamag kayo sa pagkabilang, sir. Oo, nagsimula kami ng alauna na madaling araw at tatapos kami ng tanghali. At pagkatapos noon ay dinala ko ang mga resulta ng ating eleksyon dito sa Hawaii, sa Washington, D.C. Kaya dire-diretso. Napaka-busy nyo naman, sir. Hindi naman. Buti na rin yun at marami tayong nagagawa. Okay, sir. So ano bang nangyari? What was the outcome? Ano ba ang observation nyo bilang ating Consul General dito regarding the election, sir? Marami pa tayo sigurong kailangang baguhin at i-improve sa ating sistema ng postal voting, ano? Kasi ang number of registered voters dito sa Hawaii ay mahigit 4,000. In fact, 4,381, ano? Is that so, sir? Yes, ang registered voters natin. Ngunit ang pumasok na balota sa amin ay 579 lamang. Oh, my Kaya goodness. ang percentage turnout was only around 13.22%, ano? Of course, may mga shortcomings din ang COMELEC, ano? Dahil yung mga wrong addresses, mahigit 600 na balota ang hindi mai-deliver ng US Postal Service kasi either mali ang address o wala na doon yung tao. Kaya sa susunod ng mga recommendations kami na pag nag-register, hindi yung actual address, kundi postal address ang gagamitin. At saka magkakaroon sa ang isang kahi namin dito sa Hawaii at sa sakop nating American Samoa and French Polynesia ay magkakaroon tayo ng mixed system of voting, no? Merong by ballot, if they like, they could come into the consulate and get their ballots and fill it out here, or they could, we could go to the field, no? Dahil tayo pumunta sa Maui, sa Kauai, Big Island, upang doon ay magkampanya na bumoto sila. Doon na sila boboto, no? So yun ang mungkahin namin sa susunod na eleksyon, which is 3 years from now, and it's a very important presidential election. Is that the biggest problem, sir? Yung ba ang pinakamalaking problema, yung hindi umabot yung mga balota sa mga botante? Siguro, kailangan na rin suriin na kung talagang ang kailangan sigurong kampanyahin ng ating mga kababayan na gamitin ang kanilang suffrage, no? Right of suffrage. Mahirap yung pinagwawalang bahala natin ang ating kinabukasan. Yes, sir. Pagpili ng mga ibang tao, dapat tayo talaga kasama sa pagpili ng ating mga mamumuno sa ating bansa, no? And how were kamusta yung mga results dun sa mga ibang consulates tsaka embassy, sir? Ganun din. In fact, sa entire United States, only 14,098 ballots were received, no? Wow. Out of a registered Filipino-American voters numbering 93,229. So, napakaliit ng porsyento, no? 93,000. We could have placed somebody there in that position. Siguro sa global, no? Yes, sir. Ang halimbawa, diferensya ni dating Senador Gordon at ni Gringo Honasan ay ganun kaliit. Very close race there, sir. Usually, it's a close race for the 11 and 12 position. Pero yun nga, nagsalita na ang taong bayan, at hinalal nila ang 12 senador. Nangunguna na nga si Grace Poe, Okay. ni Loren Legarda,
si Alan Peter Cayetano, si Chis Escudero, panglima si Nancy Binay, tapos si Edgardo Sani Angara, ang anak ng dating senador na Edgardo Angara, tapos Benigno Bam Aquino, pang-apat na Benigno Aquino sa ating Senado. Binoto ko yun, sir. Yeah. I admit that one. Siya, pang-apat na siya ng ganung pangalan. Tapos si Aquilino Pimentel, si Antonio Trillanes, number 9, Cynthia Villar, number 10, J.V. Ejercito, at Gringo Honasan, ang huling pwesto. Dito sa Hawaii, Alan, interesting din, no? Nakikita natin na... Malapit ba, sir? Similar or anumang results natin? Sa atin, sa Hawaii, no? Si Ligarda ang nanguna. Oh, wow. Si Escudero. Wow. Tapos si Cayetano, si Po, ng pang-apat, Pimentel, Angara, Trillanes, Magsaysay Jr., Honasan, Aquino, Gordon, at Ejercito. Wow. So, hindi na nalalayo. No? Ang hindi lang pumasok sa mga pinili ng Hawaii ay si Gordon at saka si June Magsaysay. Wow. Sayang dahil itong dalawang to, binoto ko rin to dahil nung sila yung dating nasa Senado, ay maganda naman ang kanilang record. No? Lalo na si Dick Gordon sa tourism, sir. Ang alam ko, siya yata yung Wow Philippines. He was the promoter of Wow Philippines. Totoo yan. Sayang. Pero may ibang pagkakataon pa naman silang manilbihan sa ating bayan at kung sila ay gaganahan pa sa susunod na 2016 election. So what do you think, sir? Did we get it right? Tama ba yung mga nailagay natin dyan for this election? Only only the next Congress will tell, no, how the next Congress, no. Good answer, sir. Masasabi natin, talagang napakalaking bagay ang popularidad sa ating bansa pagdating ng halalan, no. Yung mga kilalang pangalan at tao, no, ay lamang na lamang sa mga magagaling na hindi naman kilala, no. Maaari din naman yung kilala, yung popular ay qualified, very qualified. No? That's true too. That's true, sir. Kung yun ang binabati ko sa marami na dahil nga sa dynasty name, no? At tulad nitong mga pangalan na ito, talagang siguro sa lifetime natin, talagang matunog na itong mga pangalan na ito eh. Oo nga, ano. Kabisado na kasi. Sana ang kanilang mga pangalan dahil ang kanilang mga magulang, kapatid, asawa ay dating politiko. Oo, naging miyembro na rin ng Kongreso. May I ask you, sir, aside from the senatorial elections, what did you think of the mayoral election for Manila, sir? Nung nagkakampanya pa lang, kala ko magiging close fight. No? Pero it turned out na lamang si dating Pangulong Erap Estrada talaga. No? So, sana sa pagpunta ng ating ambassadors tour sa Pilipinas, ay samahan din tayo ni Mayor-elect Estrada sa Luneta sa relaying tulad ng ginawa ni Mayor Lim at saka ng iba pang mayor ng mga naunang ambassadors tour. Magkakagulo dyan, sir. Kung lumabas si Erap, grabe. Ang hatak ni Erap talagang napakalakas. Erap, para sa mahirap yan. Oo, totoo yan. At bagamat yun na nga na siya ay nagkaroon ng problema nung siya ay Pangulo, ay hinalan pa rin ng taong bayan. Kaya makikita mo naman na very forgiving ang Pilipino talaga. At saka charismatic talaga si Erap. Hindi natin maalis yan. At hindi naman siya magiging hit sa takilya kung hindi siya charismatic. No? Well, I'm hopeful na natuto naman siya kung ano nangyari, and hopefully he'll do a lot of good. Actually, he was mayor of San Juan, di ba? Oo, di ba? Na malaking improvement naman ng San Juan. Ang laki, sir. Mayor, no? Yeah, under his watch. So, kaya nga totoo yan. Hindi maalis naman na ang puso ni Erap ay nasa tamang lugar. No? Oh, of course, sir. Of course. As is siguro the majority of the candidates that ran. Hopefully. Let's cross our fingers and pray. Yes. They will do right by the country. Like you say, we'll find out in the next so many years on what's happening. For the Senate, it will be the next 6 years if this senators-elect will perform well. But overall, sir, what did you think? Because there's some, meron mga articles na lumalabas sa Yahoo, sa online,
medyo hindi magandang election. Pero in your point of view, sir, overall, how was it? Well, the important thing is the process, no? Ang election natin ngayong taon na ito ay relatively peaceful compared to previous elections, no? And the fact that 9 out of the 12 new senators or of the administration party, no? The administration coalition, it just reflects that the people want the president to be supported by the legislature, no? So para isang isang daan ang tatahakin, no? At hindi masyadong magusot ang argumento ng lehislatura at ng eksekutibo na ehekutibo. At kung gano'n ay mapagtutuunang buti ang mga problema at suliranin ng bansa, no? Tsaka maituloy din ang mga programa ni Presidente Aquino. So yan. Kasi madalas pag nag-iiba yung party, nag-iiba din yung direksyon ng administration. Madalas mangyari yan at dahil doon ay putol-putol ang ating pag-unlad, ano? Well, in that case then, we should congratulate the administration and sana maituloy lahat ng mga magagandang bagay na ginagawa nila. Saka importante talaga yung proseso. Basta tama yung proseso at siyempre ang tinatawag na Vox Populi, Vox Dei, no? The will of the people is the will of God, no? Yes, sir. Of course, we can still find a lot of room for improvement, but isa na yung automated counting, no? Napakalaking bagay nun. It reduces so many problems and avoids so many conflicts, no? Kasi dati maraming protesta, maraming lalo na sa 11th and 12th place, no? Naantala ang pag-upo ng mga senador. Yes, sir. Tapos hindi sila makapag-concentrate sa dapat nilang gawin na mga batas, no? Dahil inaasikaso nila yung kanilang kaso sa eleksyon. Yes, sir. So, ngayon, mukhang yung mga kritiko ng PCOS machines, no? Ay medyo hindi na masyadong maingay, no? Kaya pwede pa rin nating improve yan. Katulad nung panukala nga, yung na-interview ko sa Washington DC, sinabi ko na siguro dapat na rin padaliin, lalo na sa mga overseas voters natin, ang pagboto, no? Kasi marami ng makabagong teknolohiya ngayon na pwede nating gamitin, no? Para ma-assure yung sanctity ng ballot, no? Na yung bumoboto ay yung tamang tao. Kaya pwede dapat sana na pwede ng electronic voting by computer, no? Yung may computer ka sa bahay, email or whatever program, whatever software, no? Yun ang sunod na tatanong ko sana, sir. Sa tingin nyo ba, darating ang araw na pwede ng yung mga overseas voters makaka-vote sa online? Oo, dapat dahil alam mo, napakagastos ng overseas voting. Yung pag-mail ng ballot, I know. yung pagpunta-punta sa mga lugar. Yung registration dapat talaga pagtuunan yung personal, no? Yes. Pero yung pagboto, dapat pwede na silang online voting as long as they can, prove that they are the one registered, no? Marami namang safeguards na pwedeng gawin dyan, At saka sa labas ng bansa naman, kalat-kalat ang mga boto, kaya hindi mo masasabi na may fraud, no? That's true. Massive fraud, no? Na libo-libo, dandaang libong boto ang biglang papasok na peke, no? Pwede naman yung gawing electronic kasi alam mo naman sa mga cellphone ngayon, limbawa, kinakamay na lang yan That's true. You don't have to push buttons. No? Tama yun, sir. Yung fingerprint mo, marirecognize ng computer mo para mabuksan mo. Tama po yun, sir. So, pwede natin i-adapt yung mga yan at ma-reduce ang cost ng overseas voting per person. No? And make it more effective. Oo, dahil siyempre, kung ikaw ay nasa malayong lugar o winter, halimbawa, tinatamad kang pumunta sa post office o sa mailbox mo, no? Baka hindi ka na rin bumoto, no? That's true, sir. Kailangan talagang ipadaliin natin at gamitin natin ang makabagong teknolohiya upang mapaunlad ang lahat ng proseso sa ating bansa. Kasi kung ma-reduce natin ang cost ng voting overseas, yung COMELEC
could use the money for other purposes. Taasan nila yung mga honorarium ng teacher na magdamag ding nagbibilang, no? Absolutely, sir. Mga poll watcher. Marami silang pwedeng gawin doon sa budget na bibigay sa kanila. Wow. Yeah, I guess we have a long way to go, but at least we're making the right steps, sir, Yes, in so moving yan. forward. Tama-tama yan. At you'll be making the right step also para sa ating mga nakikinig kung re-register na kayo sa ating Ambassador's Tour. Yes, sir. Ang narinig ko, meron tayong extension for the registration? Oo. Yung reservation fee will be until 31 May, ano? So you have until 31 May to join the the deadline. That's the deadline for the payment of 200 reservation fee. At saka ngayon nangunguna pa rin tayo sa bilang, Alan. 80 na ang participants natin galing sa Hawaii. Oh, congratulations. Sigurado madadagdagan pa yan at sana naman yung mga nakikinig sa atin magka-interest din dahil it's really a fun tour at saka ang highlight nga ay ang isang photo op with the President in Malacanang, no? At ngayong taong ito, baka rin may pagkakataon tayo na makaniig si Vice President Binay sa Coconut Palace. Kung wala man siya doon, yung Coconut Palace, para sa mga taong hindi pa nakakapunta ron, isang magandang architectural masterpiece yun dahil ang ginamit doon puro galing sa nyug. Yes, sir. And that was designed by Francisco Manyosa. Oo. Yes. Buti ka pa, alam mo yung designer. Those he's the father of Philippine architecture. That's what they say, sir. At kung matataon tayo sa sunset, That's beautiful there. it's a beautiful place to observe the world-famous Manila sunset. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if they want, ayan mga kaibigan, so yan yung ating 8th Ambassadors, Consuls General and Tourism Directors Tour. Yan yung pinag-uusapan ni Consul General. At kung gusto nyong malaman more information on the tour, it is a great tour. Sabihin ko lang sa inyo mga kaibigan, I went last year and it's just a great tour. Napakaganda ng tour na yon. Meron pa akong litrato natin na Alan kasama yung mga chikiting. Yes, sir. Presidente, saka si Mayor Lim Yeah, thank you for that, Consul General. Actually, Consul General had Alonso and Eva, my children, right there in front along with the President. So thank you for that, sir. Pag nila, matandaan nila yan. Yes, at saka, that was the first time I went to the Malacanang Museum. And that is a fantastic place, sir. Yeah. Wala na rin yung mga sapatos ni Imelda ata. No, meron dun yung statue ni San Miguel, Saint Michael. Okay. Yeah, which they based the beer from. So that was very nice. Okay, anyway, sir, anything else on the consular service? Are you doing the mobile outreach? Nanggaling na kami sa Kawai, Kona at Hilo, no? Ngayong past 4 months, no? At pinaplan naming bisitahin ang Maui sa 1st and 2nd of June, no? Will you not be there this weekend? Hindi alam dahil naka-program kami na 1 and 2 June. Marami ring activities ngayong weekend. Okay. So we will not miss the Barrio Fiesta sponsored by Binhi at Ani sa Maui, no? Kaya yung mga kapanalig natin dyan sa Maui, pasensya nyo na, hindi kami makaka-fiesta ngayon. Pero masiservisyoin pa rin namin kayo sa ika-1 at ika-2 ng Hunyo sa dating na buwan, no? At sa American Samoa, kung may nakikinig sa atin galing sa American Samoa, ay maaari kayong magpunta rin dyan sa katapusan ng Hunyo o pagkatapos ng Ambassador's Tour. That's great, sir. Okay, I wish I could join you this year, sir, but we'll be in California. We're coming back actually on the day that you're leaving. So, next year na lang. Next year na lang, sir. Next year, Alan. Yes, sir. Taon-taon yan. At lalo nating pinapaganda at ginagawang attractive ang ating tour para talagang palaging puno ang Malacanang pag tayo ay dumadalaw. Yes, sir.
Okay, sir. So again, we have to say goodbye and gusto ko lang magpasalamat sa inyo ulit para sa inyong pagbigay ng impormasyon sa ating mga listeners, sir. Maraming salamat, Alan, at muli ako nagpapamanhin. Hindi ako nakarating sa inyong anniversary. Ay, walang naman yan, sir. At ako'y nasa Washington, D.C. At maraming salamat sa KPHI at sa ating mga tagapakinig. Thank you very much, sir. Until next week. Okay, Alan. Bye. Mabuhay po kayo, sir. Bye. At mabuhay din ang ating mga Mocha Boys dyan. Naririnig ko kayo. Anyway, till the next session. Anyway, that is the Consul General Julius Torres of the Philippine Consulate General of Honolulu, giving us the rundown or the events that took place for the elections this year. Sana nga mas marami pang bumoto. I know I did my duty. I did my part and I did the best I can to help. Pero kayo lang mga kababayan dyan ang makakatulong talaga sa ating mga kapwa Pilipino sa Pilipinas. And pag-isipan nyo na lang next time. Kung hindi kayo nakaboto ngayon, think about in 3 years I think we have our next election and that will be election for the President. So kung hindi pa kayo nakapagrehistro, magrehistro na kayo ngayon. Kasi from what I know is once you register, you don't have to register again. Unless lumipat kayo and you gotta tell them your new address. So anyway, ako po si Alan Alvarez, nagpapasalamat sa ating mga listeners, mga gagayem, kakabsat, sa lahat ng ating kababayan, kailian, kapatid, kapuso, kapamilya. Maraming salamat and until next week, please take care. God bless each and every one of you. And if you're not doing anything tomorrow afternoon, makinig po kayo sa Midday Radio Show. Nandito ulit po kami. So ako po si Alan Alvarez, nagpapaalam at nagpapasalamat at nagsasabi ng mabuhay ang Pilipino sa Hawaii. You're listening to KPHI, number one hit Filipino radio on 96.9